Ay magandang gabi. Pag-usapan natin itong bastusan na pagpaparusa ng suspension kay Kiko Barsaga. Bastusan po ang lahat. Huwag natin pag-usapan yung merito. Pag-usapan lang muna natin yung katotohanan na yung kaso sinampa sa kanya ay tinatawag na ethics complaint. Ibig sabihin, reklamo laban sa ugali na pinakita ng congressman. At base sa pinakita niya, pwede siyang parusahan na pagtanggal for disorderly conduct, matanggal sa pagka-congressman, o di kaya, kagaya nito, sinuspende nila, o di kaya, i-reprimand nila. Ang problema dito, sa Congress, ay wala silang standards. May standards ba sila? Tatanungin ko. Meron ba silang standards of penalty? Tingnan natin. Number one na violation na nakikita ko ay hindi nila pinasalita si Kiko Barsaga sa plenaryo. That's number one. Number two na salita, number two nila na pag na kasalanan o mali na abuso sa proseso, abuso sa kanilang kapangyarihan ay hindi mo na binigyan ng ilang araw na mabasa ng lahat ng congressman na buboto ang committee report. Nung araw nagbutuhan ang committee report ay doon lang ibinigay yung committee report, yung araw nagbutuhan kung paparusahan ba si Kiko o hindi. So ang standards nila naman, pangatlong ito, malabo yung standards yan, namatay ako. Dali, ayusin ko muna ha. May umaatake sa akin. Sandali lang. May umaatake sa akin eh. Ayan. May nag-hack sa akin kaya naputol ang live stream ko. But anyway, naibalik ko na. Ang una ulitin ko kasi nalakon tayo. Unang mali nila is hindi nila pinagsalita si Kiko sa plenaryo. Ibig sabihin plenaryo sa kabuang mga membership, andun lahat ng mga kasapi ng mga congressmen. Pinatayan nila na mikropono nagsalita siya. Laban sa motion, kung tawagin motion or hiling, na parusahan siya o pagbuto-butuhan o naparusahan siya base sa committee report o report ng committee or komitiba on ethics ng House of Representatives. So ulitin ko lang, number one na kasalanan nila ay ng mga liderato ng House of Representatives ay hindi nila pinasalita si Kiko in defense of himself. Hindi na pinasalita si Kiko. Basic na basic po yun. Na pag-aralan ko yung rules ng House, hindi po nakalagay roon kung bawal na magsalita siya in defense of himself. Hindi rin nakapagsalita na kailangan siya magsalita or hindi rin nakasalita bawal. So sa ganung pagkakataon, papasok po yung general rule na inuutos ng Constitution that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So kung yan ang batas at wala kang specific na batas
na nilatag, hindi ka pwede magbawal. Kasi ang pagbabawal po, tandaan nyo, pag karapatan na pinagbabawal, kailangan mo ng explicit o yung klaro na batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa pagbabawal na idepensa niya yung sarili niya sa harap ng pangkalahatan na kasapi o membro ng House of Representatives. Yan ang una ko nakita ang pagkakamali. So, pangalawa ay ibinigay yung report nung araw na yun, ng hapon na yun, na nagbuto-butuhan, saka palang binigay, hindi nila mabasa yun. Biro mo, halos isang oras nga na binasa nung nag-sponsor na si JC Abalos, chairman ng Ethics Committee. Ay, JC Abalos, alam ko pamangkin ka ni Benhar Abalos. Dapat nagtanong ko sa kanya, paano magiging fair ang presentasyon mo? Ang problema sa iyo, JC Abalos, nag-session kayo, hindi nyo hiniling, hindi mo ginawa ng paraan bilang chairman ng Committee on Ethics na see to it that at least 3 days before magbutuhan, na ibigay mo na sa lahat ng mga congressmen ang report ninyong committee mo. Nantindihan mo ba yan, Abalos? Pag sa ganon, pwede ka rin makasuhan ng ethics ni Kiko Barsaga sa pagsuway sa karapatan ng kasapi. Pwede ka rin kasuhan sa pagsuway ng tinatawag na due process sa ilalim ng Constitution. Dahil ginawa mo yan, hindi mo nirespeto yung due process sa ilalim ng Constitution na nagsasabi sa Section 1, Article 3, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the laws. Yan ang hindi mo ginagalang. Gusto mo lang parusahan kayo lahat yan. Wala man lang ni isa sa kanila ang tumayo para idepensa ang karapatan ng kasama nila na kasapi rin sa House of Representatives. Kung tutusin, mga mababatas pa kayo, tapos kayo pa ang numero 1 na lumalabag sa due process law. Andiyan si Dilima, bakit hindi siya tumayo? Andiyan si Toby Chanko, hindi rin siya tumayo. Andiyan kayo lahat. Puro mga abogado yan dyan, dami dyan. Si Defensor, hindi rin tumayo. Mga kupal talaga kayo, sabihin ko lang, that is an understatement. Ibig sabihin po, nagkutsabahan ang halos lahat ng miyembro na parusahan si Kiko Barsaga. Although, 11 dyan ay nag-abstain. Ang 5 ay bumuto ng kontra. Pero yung the rest, nagkutsabahan para maparusahan si Kiko. Ano ba kasalanan ni Kiko kung titingnan natin? Ano ba ginawa niya? Ito'y pag-abuso din. Bakit? Ginagawa ninyong grabe ang kasalanan. Nag-post lang sa Facebook ng meow-meow. Ang inyong kasama dyan na nag-transfer, namimili ng projects kagaya kay Edwin Guardiola, hindi ninyo ini-ethics. Marami dyan na kinahuling-huli na nga na may mga kabit, hindi nyo ini-ethics. Tapos, si meow-meow, nag-meow-meow lang sa Facebook, ini-ethics nyo. Hindi ko matiis tingnan. Nakatingin na si Cheljok, no? Nakatingin lang si Dilema. Nakatingin lang yung ibang mga setinyo, mga makabayan ko, no? Hindi naman makabayan ang ginagawa. Makabayan na nagsusuporta sa pag-abuso ng karapatan? Anong klase? Dapat ang inyo pong tinatawag na prinsipyo ay sumusunod sa tinatawag ni Voltaire na prinsipyo. Ayaw ko man, sabi ni Voltaire, ayaw ko man ang sasabihin mo laban sa akin, pero ipagtanggol ko hanggang kamatayan ang karapatan mo na sabihin mo yan sa akin. Ganun po si Voltaire.
I may not like what you say, but I will defend to death your right to say it. So, ulitin ko lang. Nagsalita, pinutulan nyo pa ng microphone. Yun na lang sana ang pagkakataon na natitira sa kanya para magsalita, maidepensa niya yung sarili niya. Sapagkat sa panahon na yun, ay kabibigay lamang ng kopya ng committee report sa lahat ng membro na present. 265 ka lang na member ang present out of 316 congressmen. Sana binigyan nyo man ng mga 1 oras o 2 oras na pagbabasa bago kayo nagsesyon. Pero nagmamadali kayo, atat na atat kayo. At nakalagay sa inyong rules ang tinatawag ninyong suspension 60 days kagad. Wala man lang 10 days, walang 2 days, wala kang suspension doon na with no salary and allowances. Kaya mali po yan. Abuso na naman sa paglalapat ng parusa. Sa inyong rules, wala po. Sa inyong Rule 20, Section 141, Rules of the House of Representatives and Republic Act 6713, the conduct of the ethical standards of public officials and employees, penalties for ethics violation follow a graduated scale depending on severity. Bakit 60 kagad maximum ang suspension? Bakit? May reprimand pa nga eh. Bakit yun sabi na karapat-dapat sa suspension na 60 days to? Tapos tinanggalan pa ninyo ng sweldo? Tinanggalan pa ninyo ng allowances? Eh bakit si Bato hindi natatanggalan ng sweldo? Hindi pa nga nagpapakita sa Senado. Tanda lamang po yan na nag-abuso kayo, mga si Dilema, isa na sa nag-abuso dyan. Defensor, nag-abuso, abogado pa naman. Si Chilyok abogado pa naman, nag-abuso. Galit lang siya kay Kiko Bersaga. Dahil tinutya siya ni Kiko Bersaga na isang tao na ilang beses na tumakbong pagka-senador, talo pa rin pero pinipilit na pumunta sa House of Representatives. Ang ibig sabihin ni Kiko, ganong klaseng tao ay pera lamang ang hinahabol. O tama ba yan? Chilyok, no? Huwag ka na magmangmangan pa. Si Risa Ontiveros, kaparihan mo lang eh. Pareha kayong akbayan. Kuno, malinis. Pero may 3 billion na pinasok na insertion sa second reading. Ayaw pa niya tanggapin na insertion. Nagagalit pa siya kay Anthony Taberna. Totoo naman. Kaya dito po, may grave abuse of discretion. Unang-una, ang grabing pag-abuso ninyo, ang pag-post na sa Meow Meow ay outside the halls of Congress. So iba yun, nasa labas yun. Next, ang pag-post na sa Meow Meow ay may kaakibat na freedom of expression. Ang freedom of expression po ay binuo yan ng prinsipyo ng batas. Hindi para magsalita ka ng papuri. Ang freedom of expression ay hindi binuo para ikaw ay magsalita ng malumanay. Ang freedom of expression ay binuo hindi para ikaw ay iiyak o tatawa, kundi ang pinakatunay na dahilan at pinakatunay na kahulugan ng freedom of expression or kalayaan sa pagpapahayag ay para makasigaw ang mga galit. Naintindihan ba ninyo? Mga bubo ng congressmen? Naintindihan ba ninyo? Naintindihan ba ninyo? Hindi naman sumigaw si Kiko Sumulat lang siya sa kanyang Facebook page na baka kayo mamew-mew-mew.
Ang kasunod na pag-abuso ninyo, pangalawa yun ha, pangatlong abuso ninyo, ano? Pinayagan ninyong bumoto sa plenaryo, sa pangkalahatan na botohan, ang lahat ng tao na umaakusa kay Kiko. Siyempre, sila ang complainant. Siyempre, bias sila. Bakit niyo pinayagan? Bawal yun. Tapos si Kiko, binawalan ninyo bumoto sa kanyang sarili? Kaya, nananawagan ako kay Kiko Barsaga na dalhin mo sa Supreme Court ang kasong ito para pawalang sala ka ng Supreme Court at ideklara ito na abuso sa kapangyarihan ang ginagawa ng mga kasama mo sa House of Representatives. Ang lahat po na bagay na ginagawa sa pag-abuso sa kapangyarihan ay hindi po siya pinapalagay na tama. Bagkus, pinapalagay na hindi man lang yan naisilang mula sa simula pa lamang. Tandaan ninyo, baliwala, ano pa ang silbi ng freedom of expression kung ito ay hindi niya iingatan ang mga taong galit, ang mga taong nais sumisiklab ang kanilang damdamin, nais iparating ang kanilang mga hinaing. Tapos, mali pa rin kayo sa konstitusyon, hindi lang grabing abuso. Mali pa rin kayo. Kasi bakit? Sinabi po sa Section 4, Article 3 ng ating konstitusyon, kung sa Tagalog pa, walang batas na maaaring maigawa na ito'y kikitil sa kalayaang pagpapahayag, kalayaang pagsasalita, kalayaang paglilimbag ng mga dyaryo at saka television at saka radyo, at kalayaan sa pagrarally at kalayaan sa pagpipetisyon laban sa gobyerno para ilabas ang inyong mga hinanakit. Sa English pa, no law shall be passed abridging the freedom of expression, of speech, and of the press, nor the right to peaceably assemble and the right to petition the government to redress their grievance. Hindi ba mahirap intindihin yan? O madali lang intindihin yan? Ibig sabihin po, bawal kayo gumawa ng batas sa ethics ninyo kung ito'y makaapekta sa damdamin at pagpapahayag ng tao. One of the biggest and unalienable rights that is born for any people in the Philippines when we become one as a country is that right to freedom of expression. Andyan po yan sa Article 19 ng United Nations Declarations of Human Rights. Pinakamataas po yan na karapatan. Next to life. Next to the right to life, the right to liberty, and the right to property. Pinakamataas na karapatan yan. Marami kayo magsasalita. If you will not allow me to speak, then give me death. Kasi sabi, give me death or liberty. Ang isa lang sinasabi ko rito, na hinihimok ko si Kiko Barsaga na pumunta sa Supreme Court at i-challenge itong paghahatol sa ito at mababasura ito. Yun lang ang 3 punto na nais kong sasabihin. At saka napansin ko pa, hindi nga lang nakadalo si Kiko sa hearing ng committee. Dapat pinagbigyan ninyo. Ang ginawa ninyo, pinorpit ninyo, dinefault ninyo. Kasi mayroon na kayong intention na yayariin yung tao. O, pakinggan natin to, yung mga sinasabi ko para makita ninyo.
Ayan, sasalita si Kiko sa pamamagitan ng pagtawag kay, sino to? Kay Toby Chanco. O tingnan mo yung congressman namin si Dinan Hernandez. Tingnan nyo mamaya. Darating yung bias niya rin. Mamaya. O kabubuhan niya. Pakinggan nyo muna si Toby Chanco. Mr. Speaker, may we recognize the Honorable Toby Chanco. Honorable Toby Chanco is hereby recognized. Sir, but before I speak, I think the Honorable Barsaga is standing up. So if he will have any manifestations, I will yield the floor to him. Okay? Ang ibig Majority sabihin Leader. dito, Mr. Speaker, may we ibig sabihin dito ni Toby Chanco, gusto niya tulungan si Kiko Barsaga. Pero tuwataka naman ko, bakit hindi siya bumuto ng no? Dapat bumuto siya ng no. At sa tulong niya kay Kiko Barsaga, pasalitain niya gamit ang oras niya. recognize Honorable Kiko Ito na sana ang pagkakataon ni Kiko na makadepensa sa sarili niya bago magbutuhan. Kasi sa puntong ito, hindi pa nag-umpisa butuhan kung guilty siya o hindi. Barsaga. Honorable Kiko Barsaga is hereby recognized. Okay, testing. Good. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Yan ha. Sige, tinatanggap ko parusa sa akin. Pero, diniding ko na dapat parusahan si BBM sa kanyang mga krimeng ginawa sa may kinalaman sa pangungulimbat ng flood control projects. Too many people have died and too much money Maraming was tao na mamatay. plundered from the Filipino people At for us kinamkam mo ang lahat ng pera. to stand down now. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate of serving the Mr. people is Speaker, inconsequential point of in order. relation Nagsasalita siya, ininterrupt siya ni JC Abalos na walang kwenta. Oh. to the amounts of lives Mr. Speaker, and point of futures order. that will be saved when Majority President Leader. Marcos leaves Malacanang. It took the deaths and imprisonment Point Majority of order, Leader. Mr. Speaker. to Pinatay. bring Marcos Sr. to Point of order, Mr. my Speaker. punishment Ayan, point of only order the ko. No? beginning of our fight against the Mr. Speaker, may we recognize Chairman Abalos for the point of order. Mr. Speaker, point of order. Honorable JC Barsaga is JC Mr. Abalos is Speaker, hereby recognized. Mr. Speaker, may I be recognized? Ano ba ito si Dinan Hernandez? Nablangkong utak mo. O di kaya kumakampi ka laban kay Barsaga. O ito si JC Abalos, pamangkin ni Benhar Abalos at apo ni Ben Abalos na tumawag kay kay Neri, NIDA Secretary Neri. Sec, may 200 ka dito. Nice, the respondent. Sa sa broadband project. Already Panahon spoken. ni Gloria. He has said that he has accepted the imposed penalty under the committee report. Therefore, I reiterate the motion to consider the adoption of the committee report and call the roll of members for nominal voting. Mr. Speaker, Isa pa ito si Arthur Defensor ng gago. I just yielded to the Honorable Barsaga. The floor is mine. But Mr. Ayaw pagbigyan si Toby Chanco, ha? Speaker, I have a point of order. Majority Okay. Leader. Point of order, ha? What's the point of order, Mr. Speaker? May I know from the chairman? Mr. Speaker, as sponsor of this resolution, I have not yet yielded my time to the respondent. Isa pa ito. Majority Leader. Defensor na to. If the chairman so wishes, he has his time, Mr. Speaker. Yes. Honorable JC Abalos is hereby recognized. Mr. Speaker, I would like to point out that as sponsor of this resolution, it is my time regarding this measure that we are deliberating right now. I would also like to put on record, Mr. Speaker, that the respondent has been given an opportunity to explain his defense at the Pero sa committee report yun, gago. Hindi sa plenaryo, dapat pinagbigyan mo siya magsalita. proper forum, and we have accorded him that, Mr. Speaker. Tangin na That mo. is all, Mr. Speaker. Punyeta. Maraming salamat po. Bobo! Bobo! Majority Leader. Si Malos, bobo. Mr. Speaker, there is a pending motion to Mr. Speaker. consider Mr. Speaker, Committee may I ask report. if the sponsor is willing to yield to a few questions? Mr. Speaker, may I Mr. request suspension for a few minutes? 1 minute suspension. Yan.
Yan ang ginawa nila. So kita nyo ang kagagawahan nila. Oh, ang bumoto ng pabor kay na binahinarang ay 6. Si Congressman Henry Marcoleta na anak ni Senator Dante Marcoleta, si Congressman Eli San Fernando na Gen Z na congressman, bata, si Congressman Leandro Ligarda Liveste, bata, na style niya ngayon, Kiko Barsaga na rin style, at inasar niya yung congressman na si Gardiola na bilyon-bilyon kong kumita. Nilapitan niya para mag-selfie, tinakbuhan siya. Si Congressman Bong Suntay na tumalo kay Barbin Rillo sa Quezon City kasi si Rillo ay kawatan numero 1. At kinampihan siya ni Bong Suntay. Ang isa pa si Paul Neris ba? Kalimutan ko pangalan, no? Anyway, i-type ko dito kung sino yung mga congressmen na bumoto pabor ka, no? Congressmen who voted no in Barsaga case. Hindi na pakita. Anyway, makikita naman natin yan. Dito sa kung tayo kukuha. Sa X. Ito si Sagip, Representative Paulo Marcoleta, bumoto ng no, pabor kay Congressman Miao Miao. Si Congressman Bong Sontay, si Congressman Leandro Ligarda Liveste, Congressman Robert Nazal, at saka si Congressman Eli San Fernando. Yan po ang bumoto pabor. 5 lang pala, 5. So, ladies and gentlemen, nakikita nyo na. Ayun Pero mukhang panalo po rito siya, no? Si Kiko. Kasi napahiya palalo sa mata ng publiko itong Congress natin. Ito sila, no? Sino ang mga bumoto ng no? Ito po, si Paulo Marcoleta, si Representative Eli San Fernando, Representative Robert Dazal, Representative Bong Sontay, at saka Representative Leandro Ligarda Liveste. So, yan po. So, in-explain ni Congressman Leandro Liveste ang kanyang boto. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso ni Kiko Barsaga kaysa sa mga mas seryosong isyong kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin, isang kapwa kong Batanggenyo na nandito ngayon sa nabumoto at tinutukoy niya si Edwin Gardiola, kaso ni Congressman Barsaga. Hindi ba nakakahiya naging membro ng Kongreso dahil parang naging normal na mayroon tayong isang kasamahan na inaakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion na mga kontrata sa DPWH? Putang ina, nakakaasar talaga kayo. Ano to? AI ito ito, nakakahiya. Sabi niya, ito pang iba. Ang voting, 249 ang bumoto na suspendin siya. 5 ang bumoto na hindi. At 11 ang bumoto na abstain. So,
at least nagpasalamat si Barsaga, no, sa mga sinabi ni Libeste at sa mga sumuporta sa kanya. Sabi naman ni Kan, ang sagot naman dito ni Kiko Barsaga, sabi niya, they said my statements against President Marcos were unethical, but they never said it was untrue. Unethical, pero hindi naman sinabi na hindi totoo. Ito, pakinggan natin itong gago na to na congressman. Or kung hindi ka sumasang-ayon, ang House of Representatives, wala po sa amin kung meron kang opposition or kung hindi ka sumasang-ayon sa pamahalaan. Hindi Tangina mo! Kunwari ka pa. po ang problema dahil karapatan po natin yan. What we are disciplining is conduct unbecoming of a member. Ano naging unbecoming yan? A member? Kaya napakahalaga po ng disciplining is conduct unbecoming of a member. Mali pang grammar mo. Conduct unbecoming of a member. Mali yan. Tanggalin mong of. Conduct unbecoming a member lang. Kaya napakahalaga po ng ethics recommendation na na-adopt ng plenary. Wala kang ethics kasi hindi mo siya pinagbigyan magsalita. Because we have to draw a line between the general... Bubo ka. Huwag na napakinggan yung bubo to. Ay. Gago ka. Okay, sabi ng basahin natin ang mga response, mga mga comment ng mga mamamayan. Good evening, Attorney Engineer Tirador, Manuel Sanchez, hello. Judge Style, Emisiwan, kapwa Emisiwan, good evening sa lahat. Diyan sa Saipan, Rodi Rabi, Pastor. Tapos si Robert Ejan Santos, ang buhay ay weather lang. Hindi ako naniniwala diyan kay Kim Atienza, weather. US Min, atat na atat sila gaya sa pagpirma ng impeachment ni BP Inday. Wala pinagbigay kay ba? Buisit talaga. Atat na i-convict si Kiko Barsaga. Andrea Guigo watching from Singapore. Maya pabigay po, sir. Maya pabigay sa mga kabalin. Na imbagrabim sa mga kabsat ko. Good evening, Dr. Toto Kausing. Masantos Yalabi sa mga Pangasinense, lalo na kay Jaime Aquino. Wala, sabi naman ni Ija, JJA. Wala ako matanda ang kritiko na congressman na nasuspindi kahit ng panahon ni Ramos. Mas grabe pa nga sila noon. Ngayon kung dito kay BBM, naku, putsa. Tama ka. Roda sa roda. Mga demonyong pamamahalaan ang mang-api ng mga magnanakaw. Mga magnanakaw, walang kaluluwa, mga zombies. Judge Style, galit na galit sila kasi totoo ang sinasabi niya. Kung hindi kayo, sabi naman GLLA Zablag, kung hindi kayo nagnakaw sa kabadang bayan, hindi mangyari ang mga ganitong mga comments ng tao, lalo na sa mga Gen Z Congress. Along lumalaban sa inyo ng mga crocodile, House of Crocodiles. Brilyahinos, maayong gabi sa tanan, sa inyo, sa boss, magandang gabi po lahat. Binancio Vlog, tama po, anong klaseng? Raquel Sendrijas, obviously abuse power, wala nang kalayaan. Dilia Giginyana, good evening po. Miss Daisy, ayaw nila, galit sila makinabang sa pera ng taong bayan. Mercy Narvasa Suzuki, habang si BBM ang nakaupo sa Malacanang, kaya niyang bayaran ang congressman. Dr. Toto, salamat sa tamang batas na pinaliliwanag mo para matuto ang taong walang alam sa batas. Silver Hair Home Care, kung Kiko Vargas Barsaga, John C. 3354, talagang mapanupil sa kalayaan ng mga kongreso na kontrolado ng administrasyon ni BBM. Ading kagmat, tama ka, Dr. Toto, lahat ng mga congressmen dyan, puro walang kwenta, mga buhaya. Thomas Isplana, gandang gabi, Attorney Toto. Tapos John C. Dobbs, Attorney Toto, mga batang congressmen na yan na pabor kay Kung Kiko Barsaga, may pag-asa na maging senador sa 2028.
Lerma Jacinto, kung Kiko, yes, you are the winner in the bar of public opinion. Ikaw ang panalo sa amin ng mga buong bayan, kung Kiko. So Ben Banks Baneg, Attorney, grabe talaga ang bangag admin ngayon, tapos mga party list lang ang mga gugo. O Kevin Jan, kumusta si Brother Abs? Good evening po, bubuhay na attorney, kasi laman ng utak niya yan ay kukurap nila kasi kakampi nila si bangag. O Silver Hair Homker, 19th Congress palpak, in 20th Congress palpak pa rin. Leticia Sayuta, always watching you from London. Wow, thank you, madam. Bing Liwag, ibasura ang mga basura. Okay naman, tama naman. Ibasura ang mga basura. Okay, ang napakagandang salita ni Kiko doon. Bakit nila, sabi nila, unethical na yung aking mga sinasabi na magnanakaw si BBM? Pero hindi naman nila sinabi na hindi totoo na magnanakaw si BBM. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat.